Magandang oras mga kababayan, mga kakulimboy. Ano nga ba ang kwento sa likod ng BRP Sierra Madre kung bakit pinaglalaban talaga ito ng Pilipinas at bakit ito mahalaga para sa ating mga Pilipino? Ang BRP Sierra Madre ay dating barko ng US noong World War II. Ito'y binigay sa Vietnam at napunta sa Pilipinas. At noong 1999, sinadya itong ipasadsad sa Ayungin Shoal bilang permanenteng military outpost. Matapos sakupin ng China ang Mischief Reef o Panganiban Reef noong 1995. Naging simbolo ang BRP Sierra Madre ng patuloy na pag-iit ng Pilipinas sa pag-aari at soberanya nito sa West Philippine Sea. Matagpuan ang Ayungin Shoal, 104 nautical miles mula sa Rizal, Palawan. Pasok sa loob ng 200 nautical miles. Yan ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Gayunpaman, inaangkin din ito ng China, walang iyang China. Ayon sa Philippine Navy, mahalagang daanan ang Ayungin patungo sa Recto Bank na pinaniwalaang may malaking reserba ng natural gas ang Recto Bank. Mula nang maitatag bilang outpost, regular nang nagsagawa ang Pilipinas ng rotation at resupply mission para sa mga sundalong nakaestasyon sa BRP Sierra Madre na sa ilang mga insidente ay nauwi sa konfrontasyon ang paghatid ng mga supply at kagamitan ng mga military natin diyan na naka-outpost sa BRP Sierra Madre. Noong October 2023, nabangga ng isang China Coast Guard vessel ang isang bangkang inupahan ng Armed Forces of the Philippines na nagsagawa ng resupply mission. Noong March 2024 naman, binumba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang isang barko ng Pilipinas. Wala stick talaga itong mga inchik. Patungong Ayungin na ikanasugat ng 3 membro ng Philippine Navy. Naglabas din ng video ang AFP noong June 2024 na nagpapakitang inagaw umano ng mga tauhan ng China ang mga supply na ini-airdrop. Ito yung grabe mga kababayan dahil helicopter na nga ang naghatid ng pagkain eh. Hinulog lang doon sa BRP Sierra Madre tapos aagawin pa ng mga inchik. Anong gusto nilang mangyari? Mamatay sa gutom yung mga nasa outpost natin na mga sundalo? Walang hiya talaga. Walang hiya talaga itong mga inchik na ito. Para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre noong May 19, 2024, sinabi ng China noong March 2014 na nangako umano ang Pilipinas na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Alisin na. Itinanggi ito ng Department of Foreign Affairs at iginiit na permanenteng installation ng barko bilang tugon sa illegal na pananakop ng China sa Mischief Reef. Ito yung pagkakamali natin, walang aksyon ang ating gobyerno nang inagaw yung Mischief Reef eh. Kaya ang Mischief Reef ngayon ay isa ng military base ng China, kompleto na. Kompleto si Ricardos, may runway, kompleto may mga towers, may mga daungan ng barko, mayroong daungan ng mga submarino. Kaya yun ang pagkakamali ng Pilipinas dahil naniniwala tayo na gagawa nga lang daw ng ng parang fisherman refuge doon sa isla na yun ang China. Pero dahil sa COVID-19, sino bang presidente natin noon? Dahil sa COVID-19, nagbulag-bulagan ang ating presidente noong COVID-19 at pinabayaan na maghakot ng buhangin, magtambak ng lupa ang China sa Mischief Reef. At pagkatapos ng COVID-19, wala na, tapos na lahat ang construction doon. Kaya walang nagawa ang Pilipinas. Ang Mischief Reef ay nagiging Chinese artificial island na ngayon. Diba walang hiya mga kagulid boy? Noong 2024 naman, sinabi ni dating presidenteng spokesperson Harimau Roque
na nagkaroon ng mano ng gentleman's agreement sa pagitan ni Digong at ni Xi Jinping. Totoo naman yan dahil meron akong nakitang ano dyan eh. Kahit i-search nyo sa Google mga kababayan, makikita nyo nakipag-inuman, nag-toss sila ng wine glass ni Xi Jinping sa China. Yun ay courtesy ni Digong na courtesy visit kay Xi Jinping. At doon sila nag-uusap about the gentleman's agreement. At doon sinasabi pa ni Digong na ayaw niya sa US at siya ay kakampi na ng China. Yun ang nakakabahala mga kababayan dahil gusto ni Digong maging komunista na rin ng Pilipinas. Nagipag ano pa siya kampay-kampay ng wine glass kay Xi Jinping. Yun yung time na nag-uusap sila tungkol sa gentleman's agreement, which is status quo daw ang WPS. Yun ang kanilang usapan. Pwedeng mangisda ang Chinese sa WPS, pwede rin mangisda ang Pilipino sa WPS. Pero anong nangyari ngayon? Pinagbawalan ng ating fisherman na makapunta pa sa South China Sea or WPS. Pero ang mga inchik ay nakakapasok sa ating teritoryo ng isda, nagnakaw ng ating mga giant clamshell. Yan ba yung sinabing gentleman's agreement? Nagkamali yata si Digong doon, mga kababayan. Ito na, pinagbabawal ng China sa pagpapadala ng repair material sa BRP Sierra Madre. Gusto nilang mabulok ang BRP Sierra Madre na barko para tuluyan na itong mawala diyan sa Ayungin Shoal. Yan ang gusto ng China. Ayaw ng China na i-repair natin. Ayaw ng China na mag-welding tayo diyan. Ayaw ng China na pinturahan yan. Kaya siguro after 10 years ay tuluyan ng disintegrate ang barko na yan dahil sa kalawang at mawala na tayo ng outpost. Kaya ngayon pa lamang ay dapat gumawa na tayo ng kakaibang hakbang na susuporta dito sa Sierra Madre na hindi ito mabulok o kaya palitan ito ng bagong barko na sadyang isadsad na naman diyan, mga kababayan, di ba? Gawin yan sa gabi para pagising ng China ay meron ng kapalit na bagong barko ang BRP Sierra Madre, di ba? Magandang ideya, mga kababayan, di ba? Ano kaya sa palagay ni Robin at ni Marcoleta? Lahat yan ay pro-China yan eh. Okay, patuloy tayo dito sa ating kwento. At ito, nilimitahan pa. May limit lamang sa pagkain at tubig. Ang ating mga sundalo dyan, sabi ng China, ay mayroong limit ng pagkain at tubig na ihatid sa mga sundalo. Bakit may limit? Ayaw ba ng China na mabusog yung ating mga sundalo? Ayaw ba ng China na iinom sila ng tubig? Napakawalang hiya talaga. Grabe. Kung ako si Superman ay lilipad ako papuntang China at pagsampal-sampalin ko yung mga spokesperson kasama na yung presidente nilang mukhang hilong talilong. Ito, nilinaw na naman ng dating Pangulong Duterte na wala umano siyang isinukong teritoryo sa China. Wala nga dahil verbal lang yun na usapan eh. Kaya walang pruweba na merong sinuko pero merong gentleman's agreement through verbal words at yan yung pinagbasihan ngayon ng China kung bakit inaangkin nila ang mga kaisilahan dyan dahil nga sa gentleman's agreement na yon. Gayon pa man, binanggit niya ang isang status quo. Ito na yung sinabi ko. Status quo kung saan umano'y pwedeng mangisda ang China sa ating karagatan. Pwede rin daw ang mga Pilipino sa Chinese waters. Pero ang nangyari ay pinagbawalan na tayong pumunta kahit sa ating teritoryo. Kahit diyan sa WPS. Pero ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea ay wala itong nalalamang kasunduan at wala rin itong nakitang anumang dokumentong magpapatunay na mayroong ang naturang gentleman's agreement. Siyempre verbal nga lang yan eh. Walang pinirmahan si Digong at Xi Jinping na gentleman's agreement. Kaya wala rin may pakita ang China na ibinigay ni Digong ang karagatan. Yun ay verbal lamang yun. Pero pinanindigan ng China na mayroon nga. Pero si Digong, sabi niya wala yun. Usapang lalaki lang yun eh.
Hindi nga lang tumupad ang China sa usapan na pwedeng mangisda ang Pilipino sa karagatan nila at pwede rin ang mga inchik sa karagatan natin. Kakaibib din na kakaibib na na gentleman's agreement. Logi tayo diyan dahil kapag nangisda ang mga Chinese, mga barko ang gamit nila eh. Kaya nga hinaharvest nila ang ating mga perlas, mga giant clamshells, giant pearls. Hinaharvest ng China noong 2024 yata. Kaya lugi tayo dyan, mga kababayan. Naninindigan ng Chinese Embassy in Manila na binabaliwala o mano ng mga tauhan ng Pilipinas. Ano kayang binabaliwala? Ang paulit-ulit na verbal warnings ng Chinese Coast Guard bago ang komprontasyon na nauwi sa pagampas ng baton. Ito na yung bagong nangyari. Binabaliwala sila pa yung nag-warning sa BRP Sierra Madre. Kung ako ang nandyan sa barko ng Sierra Madre ay babatuhin ko sila ng ibak Babatuhin ko sila ng ibak na nakabalot sa supot. 'Di ba? Para tama sa kanilang pagmumukha at hindi na sila babalik diyan. Noong nakaraang buwan nga, nilalason ang mga isda diyan sa palibot ng Sierra Madre. Nilalason ng cyanide ng mga inchik na yan. Para kapag nahuli ng mga Pilipino yung isda at kinain, magkasakit sila at unti-unting mamamatay. Yun yung style ng inchik Nilalason ang paligid ng BRP Sierra Madre para yung namimingwit ng mga sundalo ay makakain ng isda na may lason. So ayan. Yan yung estilo nila. Tapos ayaw daw makinig ang nasa BRP sa kanilang babala na ano kayang babala nila? Ang sabi ay wag daw mag-repair ng barko. At gustong umakyat, gustong tingnan kung nagwi-welding yung mga military doon sa barko kasi ayaw ipa-repair Kaya ang problema diyan, outpost kasi yan, military outpost yan. Dapat dumidistansya lang itong mga ugok na Chinese Coast Guard. Kung ako ang commander diyan sa barko na yan, rapiduhin ko na yun Hindi naman ako makukulong. Di ba? Hindi naman ako ikukulong ni PBBM dahil nagkipaglaban tayo para sa Pilipinas. Ngayon, kung magkagira, gira na. Di ba? Mga kababayan. Kapag ako ang kapitan diyan sa barko ng Sierra Madre, kapag lalapit muli yung mga inchik na yun, iparapido ko na yun. And then, siyempre, tatawag na ako ng backup, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Military, dahil gira na. Para matapos na yung paghihirap diyan ng mga sundalo. Di ba? Para nandiyan naman ang Amerika, tawag agad tayo ng tulong sa Amerika, di labo-labo na. Naghalo ng balat sa tinalupan, mga kababayan. At diyan makikita natin kung hanggang saan ang tapang ng mga inchik na yan. Alright. Iginiit naman ng AFP na nanatiling professional at disiplinado ang mga sundalong Pilipino. Yan lang palagi ang nasasabi ng mga opisyal ng ng AFP na disiplinado nga tayo pero bumukol naman yung mga ulo, di ba? Nasugatan pa, may stitches pa. Disiplinado nga tayo pero bugbog sarado Dapat diyan bardagulan kung bardagulan. Teritoryo kasi natin yan. Ang iste ay parang pinasok ka ng magnanakaw sa sariling bahay mo at binugbog ka pa ng magnanakaw. Parang ganun kapag pinasok na yung bahay mo ng magnanakaw, bugbugin mo yung magnanakaw o kaya barilin mo. Hindi yung ikaw yung pinukpok sa ulo ng magnanakaw na katulad ng mga tsikwa. Trespassing Pumasok, lumapit sa BRP Sierra Madre. So itong balikan natin, si Marco Rubio ay tumulong pala, sabi ni Marco Rubio, tumulong ang US Coast Guard nung insidente na yon na magitan para madala sa ospital yung nasugatan sa ulo na sundalo na hinampas ng mga inchik. Sabi ni Marco Rubio yun, pero hindi na balita, di ba? Hindi na balita. Dahil nagpabilib din itong mga opisyal ng ating Philippine Navy at Philippine Coast Guard na sila mismo yung gumawa ng parang pagdala ng nasugatan na sundalo sa ospital. Pero yun pala ang namagitan ay ang US Coast Guard.
kakahibib din na balita, mga kababayan, no? Paki-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat. At sana ay matigil na itong pananakop ng China sa ating kaislahan diyan sa WPS. Hanggang sa muli, God bless us all.